Hahanguin natin ang mabuting balita sa Ebanghelyo ni San Marcos, Kabanatang 12, mga talatang 28 hanggang 34. Noong panahong iyon, isa sa mga eskriba ay lumapit kay Jesus at nagtanong, "Alin pong utos ang pinakamahalaga?" Sumagot si Jesus, "Ito ang pinakamahalagang utos. Pakinggan mo, Israel. Ang Panginoon na ating Diyos, siya lamang ang Panginoon. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip, at ng buong lakas. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Wala nang ibang utos na hihigit pa sa mga ito." Tama po, guro, wika ng eskriba. Totoo ang sinabi ninyo, iisa ang Diyos at wala nang iba liban sa Kanya. At ang umiibig sa Kanya ng buong puso, buong pag-iisip, at buong lakas, at ang umiibig sa kapwa gaya ng kanyang sarili ay higit na mahalaga kaysa magdala ng lahat ng handog na susunugin at iba pang mga hain. Nakita ni Jesus na matalino ang kanyang sagot, kaya't sinabi niya, "Malapit ka nang mapabilang sa mga pinaghaharian ng Diyos." At wala nang nangahas magtanong kay Jesus mula noon. Pagpalain ng Diyos ang pagkabasa ng kanya pong mabuting balita. Alin pong utos ang pinakamahalaga? Ito'y isa na namang patibong or pagsusukat sa kakayahan at kaalaman ng ating Panginoon upang sukatin na naman kung hanggang saan ang nalalaman ng ating Panginoon. Alam naman natin na sinasabi ng mga dalubhasa na nahahati sa tatlo ang mga batas kautusan ng Israel. Ito ay yung mga tinatawag na ceremonial law, civil law at saka moral law. Kaya't ang pagtatanong nila ay alin ba ang pinakamahalaga? Na para sa kanila ay may pinakamababang utos, may katamtamang utos at may pinakamahalagang utos o pinakamabigat na utos na dapat sundin. Isang guro naman ng batas ang nagtanong kay Jesus, simple at totoo ang paghahanap maaari ng kanyang kasagutan o paghahanap niya ng kasagutan. Sa dami nga ng mga kautosang ipinapatupad sa mga Hudyo, ano nga ba ang pinakamahalagang utos? Ano ang batayang utos na pinag-uugatan ng lahat ng mga utos? Ito'y ay ang pagmamahal sa Diyos ng buong puso, buong pag-iisip, buong kaluluwa at buong lakas. Todo bigay na pagmamahal, ika nga. Walang labis, walang kulang. Ika nga dahil ito ang pinagmumulan ng tunay na kahulugan ng buhay, ang makabuluhang pag-iral. Maaring ikaw din, sa dami mo na nalalaman at natututunan, maaring nagtatanong ka rin, naninimbang ka din, alin ba ang pinakamahalagang utos na dapat sundin at alin ba yung pinakamababang utos na hindi muna dapat gawin at hindi muna natin susundin. So tinitimbang-timbang din natin. Nauna nang nagmahal ang Diyos sa sangkatauhan, totoo yan, hindi mapag-aalinlanganan. At ang pag-unawa at pagtanggap dito ang nagbubunsod ng mapagmahal na tugon ng mga tao sa Diyos. Hindi man natin kayang tumbasan, tapatan, suklian ang pag-ibig at pagmamahal ng Diyos sa atin, dapat din naman tayong magpakita ng malaking pagmamahal natin sa Diyos at pagmamahal natin sa ating Panginoong Jesucristo na binigyan tayo ng pagkakataong makapaglingkod at makilala siya, maunawaan kung ano ang kanyang kautusan at kung ano ang kanyang kalooban. Pero kaakibat nito ng pagmamahal sa kapwa, ang tunay na pagmamahal sa Diyos ay pagmamahal din sa lahat ng kanyang minamahal. Kaya nga, kung paanong minamahal ng Diyos yung ating kapwa, tao, hindi lang tayo, dapat tayo din ay nagmamahal sa kanila sapagkat ang ipinag-uugatan ng ating pagmamahal sa kanila ay ang pagmamahal ng Diyos sa atin at ang pagmamahal din ng Diyos sa ating kapwa. Paanyaya itong magmahal gaya sa pamamaraan ng Diyos mula sa mata ng Diyos. Kung paano magmahal ang Diyos, gayon din dapat sana ang pagmamahal ng tao, maging bukas palad, malaya at ganap para madama at maranasan ng ating kapwa ang pagmamahal ng Diyos. Maaaring may hangganan ng pagmamahal natin dahil nahahadlangan tayo ng ating mga sariling kakulangan, mapait na karanasan, at minsan ay pagkamakasarili. Ngunit, ang pagsunod sa pinakamahalagang utos ang siyang ganap na magpapalaya sa atin. Matutunan natin silang mahalin sapagkat tayo po ay minahal ng ating Diyos. Maraming salamat at pagpalain tayo ng ating Diyos. Ang akin lamang palaging sambit, I love you with the love of the Lord. Bye-bye and bye-bye. Thank you for your smile.